Mapagpalang umaga po sa bawat isa. A blessed Tuesday morning po sa ating lahat. Today is January 27, Monday. Okay, nandito ako sa baba. Ayan. Anak, paki-share mo naman yung live. Ayan. Tingnan natin. Okay. Tayo ay gaganap ng ating morning devotion at sa ating pagpapatuloy itong ating gawain. Ayan. Tulad ng dati, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa kami, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. Samahan mo po kami, Panginoon, sa gawain na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang lahat ng aming mapagbubulay-bulayan na iyong banal na salita ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami ay laging magamit, Panginoon, sa iyong nais, sa iyong gawain, Panginoon. At dinadalangin din namin, Panginoon, ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin nakakapiling, nakakasama, Panginoon, sa ganitong gawain. Ingatan mo sila at tulungan, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Patuloy din namin dinadalangin, Panginoon, na haplusin mo po ang lahat ng mga may karamdaman at tulungan mo, Panginoon, na sila ay gumaling at tulungan mo rin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na may mga pinagdaraanan, mga pagsubok, Panginoon. Tulungan mo mapagtagumpayan nila ang mga pagsubok na ito. At Ama, patuloy kong hinihiling na patuloy na dumaloy ang iyong mga salita, Panginoon, mula sa aking bibig. Gabayan mo po ako sa pagbabahagi ng iyong banal na salita. At tulungan mo rin po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakasama namin online, mga nanonood ng replay ng live na ito, na patuloy din, Panginoon, makadama ng iyong masaganang pagpapala, Panginoon, at biyaya. At muli, Panginoon, ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Muli, ayan, nagmamadali yung aking anak kasi siya ay papasok. Anak, na-send mo na ba? Ayan. Okay. Yung ating series na naumpisahan natin kahapon, yung ating 5 days devotional series, no? Ito, ngayon tayo ay nasa day 2, no, nitong ating channel of blessing. Ang title ng series na ito is Flowing Grace. Ayan. Ang dumadaloy na pagpapala ng ating Panginoong Diyos, no? At sa umagang ito, no, dito na tayo sa day 2, blessed to be a blessing. Okay. Dito sa ating recap po na tayo. Sige, recap. No? Kahapon, pinanood ko yung live, no? Medyo lakas pala ng hangin doon sa Nuvali. Medyo naggagaral-gal yung sound, no? Pero sana na malinaw, no, na narinig ninyo yung ating morning devotion dahil sa napakaganda, no, nitong ating nasimulan na ito, no, yung kahapon, the source and the stream, no. So dito, no, na i-discuss natin, no, na ang source ng ating mga pagpapala ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At itong pagpapala na to ay nais niyang dumaloy. Yan. So ngayon, dito na tayo sa day 2, no, kung saan, no, isi-shift na, no, mula doon sa napag-aralan natin, ano, na
kung saan ang source o saan nagmumula yung pagpapala, masishift na doon sa purpose. Ano ang purpose nito, no? Nitong mga pagpapalang ito. Now, that we are connected to the vine, alam natin na tayo ay nakakonect sa ating Panginoong Diyos, we must understand why the sap flows through us in the first place. Ayan. So, ngayon na tayo ay alam natin na connected tayo sa ating Panginoong Diyos. So, dapat maunawaan natin na may purpose, no? Yung pagpapalang yan kung bakit dumadaloy sa atin, no? So, ito yung pinakaugat, no? The blessing of God are not dead ends. Yan. So, hindi ito yung dulo na pagka dumaloy sa atin, yun na, no? Tapos na. They are meant to be detours through your life on their way to someone else. So, merong connection, no? Merong pagdadaanan. Teka, wait lang. Ano yun, anak? Okay, sige. Akala ko kasi dadaan siya dito sa likod ko. Okay. So, nasan na tayo? Ulit. So, the blessing of God are not dead ends, no? They are meant to be detours through your life on their way to someone else. Your identity as a child of God comes with a specific job or description. To be a steward of God's goodness. When we understand that we are blessed to be a blessing, it changes our what in it's for me into what is it, what is this for? Who is this for? Yan. So, pagka naunawaan natin na ang pagpapala ng Panginoong Diyos ay dumadaloy, pagka dumaan ito sa atin, imbis na maisip natin na para saan kaya ito? Saan ko kaya ito kailangan gamitin? Ang maiisip natin, para kanino kaya? Sino kaya? No? Ang pwede kong tulungan para nito. No? Imbis na minsan isipin natin na, ay, ano kaya ang paggagamitan ko nito? Saan ko kaya ito gagamitin? No? May isip na natin na, sino kaya ang pwede kong sharean nito? Yan. So, ganun. Yun yung key. O yun yung pinakaugat nitong ating pag-aaral ngayon. No? So, ang Bible verse na ating pagbabatayan, na unang-una, no, na Bible verse na ating pagbabatayan, ay matatagpuan natin sa aklat ng Genesis, chapter 12, verse 2, o sa Tagalog, Genesis, kapitulo 12, versikulo 2. Ito ay ang tawag kay Abraham. No? At sabi rito, okay, medyo malabo yung mata ko ngayon. Ayan. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang kapalaran. Wow, no? Napakaganda, no? So, basahin din natin sa English. Sabi niya, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Yung dulo doon, no? And you will be a blessing. So, this promise was originally given to Abraham. Etong pangako na ito ay ibinigay kay Abraham, no? But through faith in Christ, we are heirs to this same calling, no? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, no? Tayo rin ay tinawag sa ganitong kaparaanan, no? So God's strategy for reaching the world has always been to pour His favor into a person or a group of people so that they can distribute it to the rest of the world. Yan. So, eto yung makikita natin, no, na madalas na nakikita natin na ginagawa ng Panginoong Diyos, no, kahit dun sa
Old Testament, no, na pumipili siya ng mga tao na kung saan itong mga taong to ginagamit niya para pagpalain ng isang tao, matulungan ng isang tao, and hanggang sa matulungan ang mas marami pang tao, group of people, no, hanggang sa ang buong bansa, ayan, and to the rest of the world, no, yung buong mundo, kung maaari. Kung makikita natin, meron yung mga isa-isang tao na pinagpapala, katulad ng isang yung centurion, no, yung kanyang yung anak, no, ng kanyang alipin, no, hanggang sa etong centurion na to, siya yung nagamit, no, para gumaling, no, yung anak ng kanyang alipin. So it's a person, pero makikita rin natin na may mga taong ginagamit katulad si Jonah, kung saan siya ay ipinadala sa isang bansa, no? So marami tayong makikita, no? And at alam natin, no, na ang ating Panginoong Jesus, siya ay nagkatawang tao para ang buong mundo, no, ang sanglibutan, ang lahat ng mananampalataya, no, sa kanya sa pamamagitan, no, ng dugo na nabuo sa Kalbaryo ay maligtas. So dito makikita natin na ito yung kadalasan, no, pumipili ang Panginoong Diyos ng someone na doon niya papadaluyan yung pagpapala. So think of the difference between a warehouse and a distribution center. A warehouse is designed to store things, no, to keep them safe and lock away. But a distribution center, no, is designed for movement. Ayan. So dito yung ginamit niya ritong example or analogy or illustration, no, na yung isang warehouse, ito ay tinatambakan, no? Pinag-iistakan ng mga gamit, ng mga goods, no? Kung anong mga products. And then, ilalak ito for safety, no? Para maging safe, no? Pero, merong distribution center naman, kung saan, no, pagka ito ay punta sa distribution center, no, so may movement dito kasi dumadaloy, no, pagka-receive merong pupuntahan, no, so ganun, no. Ngayon etong dalawang to parang ganun natin ini-illustrate, no, yung pagpapala, no. So merong para itong ang gusto ng Panginoon para itong distribution center, no, na kung saan may movement, no. We must treat God's blessing, no, yung blessing ng Panginoong Diyos, dapat i-treat natin siya hindi bilang akin o akin lamang. O kunyari yung ating pera, yung ating oras, yung ating talento, yung ating karunungan, ano, dapat, no, i-treat natin ito as hindi parang warehouse na nasa akin lamang, no, kundi i-treat natin ito na as a distribution center na kung saan meron ding pagpapalain mula dito, no. So sabi niya rito, no, ang warehouse, no, we become spiritually clogged, no, parang pagka tinitreat natin yung ating sarili na parang warehouse lang, so napupuno, no, nagka-clog, no. So the joy of the Lord is found in movement. Ayan. When you realize that God is using you as His delivery system, your life takes on a higher sense of mission. Ayan. Kasi kung halimbawa ang naiisip lang natin sa mga pagpapala na nare-receive natin is para lang sa akin to, para ma-enjoy ko yung buhay ko, para ako ay secure na, ano, ako ay maayos na ako, no, kumbaga hindi na ako mag-iisip pa ng kung anong gagawin ko, ganyan. And then later on, no, makikita mo yung iba na nangangailangan, no. So
at kung hindi mo nakikita na yung pagpapalang yun ay dapat mong i-share, ano, magkakaroon ka nitong feeling na, yung guilt feeling, na parang, paano sila, no? Paano sila, ako lang, yung parang feeling mo na parang ikaw lang yung okay, pero sila, nakikita mong nahihirapan, parang mafe-feel mo there's something wrong, no? Kung nakakaramdam ka ng ganyan, no, alam mo na merong mission ang Panginoong Diyos sa buhay mo. And when you give, dun mo mararamdaman yung fulfillment ng mga bagay na meron ka. Kumbaga, eto pala yung purpose nun, no? It's more on an experience, no? Mas magandang yung nai-experience natin ito, no? Na kumbaga ako kasi kinukwento ko lang sa inyo, no? Dinidescribe ko lang sa inyo. Pero iba yung pakiramdam ng nakakatulong ka. Ayun. Alam mo na ginagamit ng Panginoong Diyos yung buhay mo, no? So you aren't just working a job, no? You are earning resources to fund the kingdom. You aren't just talented, you are equipped to serve. Yan. Alam mo, ang buhay kasi natin dito sa mundong to, no? Saglit lamang, no? Pero, yung ginagawa natin na ito, in-earn natin, no? Para sa kumbaga, in-earn natin itong pinagpapaguran natin, yung anumang pinagpapaguran natin, alam natin, no, na merong reward, no. Siyempre, yung kaligtasan, hindi ito something na in-earn natin, no, kahit gumawa pa tayo, magbigay pa tayo, iba yon, no. Ang kaligtasan, gift yun ni God sa atin, no, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Hindi natin kailangang pagpaguran. Pero, meron kasing reward. Ano? Sa dulo siguro, maano natin yan, no? Sa Revelation, no? Babanggitin yan. May crown, eh. May reward. Kaya, ano man yung mga bagay, no? Na i-share natin, alam natin na sa dulo there is something para sa atin, no? So eto, sige, ituloy-tuloy natin yung ating pag-aaral, no? Sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Basahin natin. Unang Pedro kapitulo 4 versikulo 10. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ayan, so napakaganda, no? Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various form. Ayan, no? So, the word steward, no? Yung salitang steward, yung katiwala, no? It doesn't own the resources, no? They manage for the owner. So, tandaan natin na yung pagpapala na meron tayo ay sa Panginoon, no? Mula ito sa Kanya. Ano man yan, yung money, yung talento, no? Yung mga gifts na meron tayo, ito ay sa Panginoong Diyos. Tayo ay managers lamang. Managers, not owners, no? So we are managers of God's grace, and our goal is to see that grace applied where it is needed most. Ayan. So ang mahalaga doon is yung magamit natin itong mga kaloob ng Panginoong Diyos sa kung saan ito dapat.
Ayan. Ano, eto magiging malawak na pag-aaral natin, no? Kasi yung tanong doon na kanino dapat. Ayan. So, kung tayo bilang manager, syempre isisecure natin na dapat ito mapunta ito sa tamang tao. Dapat ito magamit sa tamang gawain. Yan. At alam mo, sa mga ganito, napakahalaga yung panalangin. Ipanalangin natin yung mga taong bibigyan natin o yung mga tao na kung saan kanino natin i-entrust itong mga pagpapalang ito, no? Kasi ganun ang yung example kasi rito, manager. Alam mo, naalala ko sa trabaho, bago ka maging manager, no, titignan muna kung talagang meron kang kakayahang gumawa ng desisyon, no? Bago ka mapopromote sa pagiging manager, kailangan kabisado mo muna yung iyong ginagawa. Kilala mo yung mga tao and kaya mong i-handle, no, itong mga taong to. Ganun yung sa mga manager sa kumpanya. Pero dito, no, ang pagmamanage, no, sa biyaya ng Panginoon ay andoon din yung masusing pag-iingat, no, sa biyaya niya, no? Kaya kung tayo ay pinili, no, na pagkalooban ng Panginoong Diyos na itong mga pagpapalang to, andoon, no, sa atin yung dapat na pag-iingat at karunungan na ito ay magamit sa tamang paraan. Ayan. So, sa Matthew 10:8, ito, heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons freely, drive out demons. Freely you have received, freely give. Ayan. Wait lang. Basahin natin sa Tagalog. 10:8. Mateo Kapitulo 10, versikulo 8. Ang sabi niya, pagaling kayo ng mga may sakit. Bangon kayo ng mga patay. Glinis kayo ng mga ketong. Glabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Ito. This is the economy of heaven, sabi niya, no? Because the supply from God is infinite and was given to us at no cost, no? Freely. Katulad itong sinabi ito ng ating Panginoong Hesukristo sa mga tagasunod, no? Sa kanyang mga tagasunod. So, we can afford to be radically generous with others without fear of running out. Ayan. So, alam natin na ang lahat ng pangangailangan natin ay ipagkakalob ng ating Panginoong Diyos. At ito ay binigay niya sa atin freely, no? Libre, walang bayad. At dahil doon, no, tayo ay walang dapat katakutan. Dapat katulad nung pinag-aralan natin nung nakaraan, no, sa tiwala sa ating Panginoong Diyos. Kung talagang tayo ay nagtitiwala sa Kanya, wala tayong dapat katakutan sa ating pagbibigay o sa ating pagtulong. Dahil alam natin na ang pinagmumulan nitong mga ito ay mula sa ating Diyos na walang katapusan yung biyaya. Ayan. So, tuloy-tuloy. So, hindi tayo dapat matakot, no, na magbigay at tumulong. Okay. Galatians chapter 3, verse 14. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Ayan. Alam nyo, eto, no, yung
yung kanina, no, na binanggit natin tungkol kay Abraham, na yung pangako, ano, yung unang-unang verse natin sa Genesis, ano, kung saan siya ay binigyan ng pangako. At dito natin, ito yung katunayan, ano, na tayo, sa atin din, ay ibinigay yung ganong klaseng biyaya. Ano, Galatians 3:14. Galatia Kapitulo 3, versikulo 14. Ayan. Upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Ayan. So, yung yung biyaya, no, na ibinigay ng ating Panginoong Diyos kay Abraham, no, ito ay pangako din, no. This confirms, no, that yung Abrahamic blessing, no, isn't just an Old Testament concept, no. Through Jesus, you have inherited the status of being a blessed person whose life is meant to impact the nation. Ayan. No? So, bawat isa sa atin, ano, ay tinawag ng ating Panginoong Diyos sa ganitong calling, no, na tayo ay maglingkod sa Kanya, at na tayo ay Kanyang pagpapalain, at yung pagpapalang yan is meant to bless others also, at mailapit natin sa ating Panginoong Diyos. So, last verse, Proverbs 11:25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. No? So this is the channel's reward. Ito na yung reward na pinabanggit. No? Na ang bawat isa sa atin, no, as you allow yourselves to be used, kung ipahintulot natin, no, na ang bawat isa sa atin ay magamit ng ating Panginoong Diyos para sa daluyan, no, maging daluyan ng Kanyang pagpapala, no, God ensures that your own needs are met in the process. So hindi natin kailangang katakutan kung saan magmumula yung ating pangangailangan. Basta alam natin sa puso natin, italaga natin na anumang pagpapala na natatanggap ko, ito ay meant para i-bless din ang ibang tao. Ayan. So, natapos natin itong ating day 2, no? The source, yung ating day 2 na ang title is Blessed to be a Blessing. Ayan. So to be a blessing, no? Kailangan natin na we are connected sa ating Panginoong Diyos, and kailangan andoon din yung concept natin na tayo ay managers and not owners. Ayan. So muli, mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, and bago tayo magtapos sa ating morning devotion, tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming natanggap sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbukas mo ng aming isipan na kami ay narito, at kami ay tumatanggap ng iyong pagpapala, Panginoon, upang ang ibang ay pagpalain din. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging good steward, Panginoon, ng lahat ng mga biyaya at pagpapalang dumarating sa amin, Panginoon. Tulungan mo na ang iyong plano, Panginoon, ang iyong nais ang siyang matupad, at kami ay magamit, Panginoon, sa great plan mo. Kami ay daluyan, Panginoon,
ng iyong pagpapala na siyang dadaloy din sa mga taong nais mong makatanggap ng mga pagpapalang ito. Panginoon, patuloy mong linisin ang aming puso't isipan. Gawin kaming karapat-dapat, Panginoon, sa gawain ito. At tulungan mo rin, Panginoon, na kami ay maging karapat-dapat din sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. And thank you sa pagsama ulit sa ating morning devotion. And we have 3 more days, no? Para day 3, 4, 5. Meron pa tayong 3 days, no? Para dito sa ating ating series, no? Na God's Channel of Blessing. Ayan. So muli, see you later sa ating evening devotion. Take care and God bless.